Maagang nagising si Maya. Mas maaga pa kaysa sa karaniwan. Pagdilat ng mga mata, ramdam na niya ang init ng araw na pumapasok sa bintana. At ang amoy ng nilulutong kanin at tuyo na sumasalubong sa kanya mula sa kusina. Tandang-tanda pa niya ang araw na nawalan sila ng tatay. 1 taon na ang nakalipas. Pero parang kahapon lang nang dumating ang masaklap na balita. Isang aksidente sa pinagtatrabahuhan ng amang nagbigay ng wakas sa kanilang masayang buhay. Simula noon, siya na ang naging katuwang ng ina sa lahat ng aspeto ng buhay. Sa trabaho, sa bahay, at sa pag-aalaga kay Joyce. Matanda ng 2 taon si Maya kay Joyce, kaya bilang panganay, ay inako niya na ang responsibilidad ng pagtatrabaho. Mabilis niyang inayos ang sarili. Nagbihis ng simpleng damit at nagtungo sa kusina. Habang naglalakad, narinig niya ang tunog ng mga kawali at kaldero. Nasa huling bahagi na ng pag-aayos si Maya nang tawagin siya ng kanyang ina. Maya, halina't mag-almusal na. Pinaghanda na kita ng pagkain. Sabi ng ina na may magaan ang ngiti sa labi. Isang ngiti na kahit simpleng tanawin ay puno ng pag-asa. Salamat, inay. Sagot ni Maya habang umupo sa maliit na lamesa. Inilabas ng ina ang mga pagkain, kanin, tuyo at mainit na kape. Habang umunguya, nagmasid siya sa paligid. Pinagmumuni-muni ang buhay nilang dalawa ng ina at ng kapatid na si Joyce. Habang kumakain siya ng almusal, ay narinig niyang naglalakad papunta sa kanila si Joyce. Kakaibang ingay. Parang may hinanakit ang maririnig mo sa kanyang mga yapak. Hindi na bago kay Maya ang ganitong eksena. Si Joyce kasi, kadalasan ay palaging galit sa kanilang ina at sa buhay nila matapos mawala ang kanilang tatay. Aba, bakit hindi niyo man lamang ako ginising at niyayang kumain? Sigaw ni Joyce na hindi pa man nakakalapit sa mesa ay sumabog na ang galit sa kanyang boses. Napahinto si Maya sa pagkain at tinitignan ang nakatambad na mukha ng kapatid. Ang mga mata ni Joyce ay puno ng hinagpis at galit at pagka-frustrate. Kumalma ka nga dyan, Joyce. Sagot ng kanyang ina na hindi nagulat sa lakas ng boses ni Joyce. Alam mong kailangan ni Mayang kumain ng maaga. May trabaho pa siya. Ako, puro na lang ba Maya ang bibigyan mo? Tira-tira na lamang ako palagi. Sigaw ni Joyce habang itinutulak ang lamesa. Ang mga mata ni Joyce ay naglalaman ng sama ng loob. Siya lang ba ang may halaga dito? Parang ang unfair naman ata para sa akin ang ginagawa niyo. Tahimik na umupo si Maya. Tinitingnan ng kapatid na abot langit ang galit. Alam niyang may dahilan si Joyce. Bata pa si Joyce nang nawala ang tatay nila. At hindi pa niya kayang tanggapin ang mga pagbabago sa kanilang buhay. Ngunit hindi rin siya pwedeng magpatalo. Dahil siya na ngayon ang bumubuhay sa kanila ng ina. Siya na ang nagiging sandalan sa araw-araw. Ang ina naman, bagamat pagod na rin sa araw-araw na gawain, ay patuloy na nagsisilbing gabay at guro kay Joyce. Joyce, hindi ko gustong iparamdam sa'yo na nahuhuli ka palagi. Malumanay na sabi ng ina. Pero kailangan ng ate Maya mo na kumain ng maaga dahil mas maaga siyang aalis para magtrabaho. Para may makain tayo. Ngunit hindi ata nasakyan ni Joyce ang mga salitang iyon. Tumalikod siya at mabilis na naglakad paleo. Sinadyang mag-ingay ang mga paa sa sahig bilang tanda ng kanyang galit. Nakakainis. Pabulong na sigaw ni Joyce na para bang ang buong mundo ay may kasalanan sa kanya. Pagkatapos ng insidente, napabuntong hininga na lamang ang ina. Napansin ni Maya ang pagkabigla at pagod sa mata ng ina. Pero alam niyang walang magagawa ang inay kung hindi ang magtiis na lamang. Kailangan nilang magtulungan, kahit na parang ang mga pagkakataon ay laging laban sa kanila. Ma? Ang tinig ni Maya ay malumanay. Mag-ingat po kayo ha. Magtulungan tayo. Nandito po ako. At ang ina, hindi na nakapagsalita, kundi nagbigay lamang ng isang ngiti. Ngiti ng pasasalamat sa anak na walang sawa sa pagpaparaya.
Sa kabila ng lahat ng pagsubok, alam nilang may lakas pa silang humarap sa bukas. Ilang sandali pa ay nagpaalam na nga si Maya sa kanyang ina at nagmamadaling lumabas ng bahay. Bago lumabas, pinaalalahanan siya ng ina. Maya, mag-ingat ka ha? Galingan mo sa trabaho, anak. Ngumiti si Maya at yumakap sandali sa ina. Huwag po kayong mag-alala, Ninay. Laban lang tayo. Huminga siya ng malalim at naglakad patungo sa kanyang trabaho. Pagdating sa pabrika ng sardinas, agad na tinanggap ni Maya ang kanyang mga kagamitan at naghanap ng kanyang pwesto. Pakyaw ang negosyo nila. Taga-repack ng sardinas mula sa mga lata patungong jars na ibinibenta naman sa maliit na tindahan. Ang kanilang layunin ay mabilisang pag-repack ng mga sardinas na hindi nakokompromiso ang kalidad. Ngunit ang pinakapunto ng kanilang kumpanya ay ang dami ng produksyon sa bawat araw. At si Maya ay kilala sa pagiging mabilis at maaasahan. Pagdating niya sa lugar ng trabaho, agad siyang napansin ng kanyang boss, si Sir Benjamin, isang middle-aged na lalaki na palaging masipag at may mataas na pamantayan sa mga empleyado. Hindi ito nakakatakas sa mga mata ni Sir Benjamin. Nalingid sa kaalaman ni Maya ay matagal nang tinitingnan ng mabilis at mahusay niyang paggawa. Maya, kamusta ang trabaho? Tinanong ni Sir Benjamin habang papalapit sa kanya. Teka, ang bilis mo. Napansin ni Maya ang sigla sa boses ng boss niya at nagulat siya nang biglang magpasalamat sa kanya. Alam mo, na-amaze ako sa ginagawa mong output ngayon. Wala kang kapantay. Hindi ko naisip na makakagawa ka ng 500 jars sa loob lamang ng isang araw. Kaya tuwang-tuwa ako. Tila ba nakikita ko ang improvement ng produksyon namin mula nang ikaw ay magsimula. Agad na napangiti si Maya. Hindi niya inaasahan ang ganitong klase ng papuri. Salamat po, sir. Sagot niya na medyo nahihiya pa. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko ng maayos. Pero ang resulta, Maya, grabe. Dagdag pa ni Sir Benjamin. Mas madali na ang produksyon at ang mga deliveries. At sa lahat ng mga empleyado ko, ikaw ang nakapagbibigay ng pinakamabilis at pinakamataas na output. Kaya gusto ko sanang iparating sa iyo ang aming papuri. Congratulations, Maya. Tuwang-tuwa si Maya sa mga papuri ni Sir Benjamin at hindi siya makapaniwala sa nakamit niyang tagumpay. Wala sa plano niyang magpasikat o mangibabaw. Pero naging masaya siya na nakita ng kanyang amo ang lahat ng sakripisyo at dedikasyon na kanyang ibinubuhos sa trabaho. Sa kalagitnaan ng araw, lumapit sa kanya si Michelle, ang matalik niyang kaibigan at kasamahan sa trabaho. Kilala si Michelle bilang palatawa at pasayahin, kaya't hindi nakapagtataka na siya rin ay natutuwa para kay Maya. Ay, Maya, congratulations ha. Ang galing mo talaga. Sigaw ni Michelle habang tumatalon-talon pa. Grabe, Michelle. Hindi ko nga rin ina-expect eh. Sagot ni Maya habang nag-aayos ng mga jars. Akala ko parang normal lang na araw to. Pero syempre, masaya ako na napansin. Normal lang? Aba, sa bilis mong magtrabaho, hindi na normal yun. Sagot ni Michelle, patuloy sa pagsasalita ng may kasamang tuwa. Sana all mabilis magtrabaho tulad mo. Naglakad sila ng magkasama papuntang break area. At habang nagpapahinga, nagpatuloy sila sa kwentuhan. Alam mo, Michelle, sabi ni Maya, habang tinitignan ang mga jar ng sardinas. Hindi ko na lang pinapansin ang mga papuri. Lahat kasi ng ginagawa ko para sa pamilya ko. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Michelle, medyo naguguluhan. Sa totoo lang, pagsisimula ni Maya. Kahit na ganito karaming trabaho at ganito kahirap ang buhay namin, ang pamilya ko ang dahilan kung bakit ako nagsusumikap. Si Inay at si Joyce. Kahit na hindi kami madalas na nagkakaintindihan, sila pa rin ang pinaka-inspirasyon ko. Alam ko na ang buhay namin ngayon ay magulo, pero gusto ko pa rin maging masaya sila. Gusto ko silang matulungan. Wow, Maya! Sagot ni Michelle. Seryoso? Ang taas ng respeto ko sa'yo. Alam ko hindi madali, lalo na't parang may hindi pagkakaintindihan sa pagitan mo at ni Joyce. Pero kitang-kita ko ang dedikasyon mo sa trabaho. Wala akong duda na makakaya mo ang lahat ng mga pagsubok. Salamat, Michelle. Sagot naman ni Maya sa sinabi ng kaibigan.
habang ito ay nakangiti ng mahina. Hindi ko talaga alam kung ano ang mangyayari sa aming magkapatid. Pero alam ko na sa hirap at ginhawa, kailangan naming magtulungan. Hindi ko kayang pabayaan si Joyce, kahit minsan ay may mga tampuhan kami. Pero hindi mo kailangan gawing solo ang lahat, Maya. Sabi ni Michelle, na mas seryoso na. Alam kong matibay ka at kaya mong tumayo, pero hindi ibig sabihin nun na wala kang karapatang magpahinga o humingi ng tulong sa mga mahal mo sa buhay. Hindi laging ikaw ang magsisilbing lakas nila. Tumango si Maya. Minsan, mahirap tanggapin na hindi mo kayang gawin lahat mag-isa. Pero alam niyang may mga pagkakataon na kailangan niya ng tulong. Mula sa mga kaibigan, mula sa pamilya, at mula sa taong nagmamahal sa kanya. Salamat, Michelle. Sana balang araw ay magkaayos rin kami ni Joyce. Habang nagkikwento at nagbibiroan, ramdam ni Maya ang init ng pagmamahal ng mga tao sa paligid niya. Ang trabaho, na minsan ay mabigat, ay nagiging magaan kapag may mga taong nagpapahalaga sa ginagawa mo. Pag-uwi ni Maya mula sa trabaho, saglit niyang binati ang ina at naghandang magpahinga. Ngunit bago pa siya makapasok sa kanilang bahay, tinawag siya ng kanyang pinsan na si Ana, na nagmamadaling lumapit sa kanya. Maya, may ibabalita ako sa'yo. Si Lola Turing, dinala sa ospital kanina. Inatake daw, kaya pinilit ko na kaagad na magtungo rito. Dahil sa pagkabigla, napahinto si Maya. Bagamat hindi sila gaanong malapit ng kanyang Lola Doreen, naaalala niya ang mga panahong madalas nilang binibisita ang matanda sa kanyang bahay. Laging naroon ang tatay niya. Buong puso sa pag-aalaga at pagbibigay ng oras kay Lola Doreen. Hindi rin nakaligtas kay Maya ang pagmamahal na ibinibigay nito sa kanyang ama. Si Lola Doreen na bagamat matanda na at may ilang taon nang hindi kayang maglakad ng maayos, ay palaging may ngiti at malasakit sa kanilang pamilya. Bakit daw, Ana? Anong nangyari? Tanong ni Maya, habang nagsisimula na silang maglakad patungo sa sasakyan. Inatake raw siya, Maya. Sagot ni Ana, habang ang mga mata ay puno ng takot. Maya, anong plano mo? Tanong ni Ana, habang nagsisimula silang mag-drive papuntang ospital. Kailangan ko siyang makita, Ana. Sagot ni Maya, ang boses ay may halong pag-aalala. Pupunta ako sa ospital. Pagdating nila sa ospital, nagmamadali silang pumasok sa emergency room, kung saan naroon si Lola Doreen. Ang matanda ay nakahiga sa kama. May mga kagamitan sa katawan, at ang kaliwang bahagi ng katawan nito ay tila wala ng galaw. Nakaramdam ng matinding lungkot si Maya habang tinitignan ng lola. Kahit na hindi sila masyadong magka-close, malinaw sa kanya ang alaalang iniwan ng kanyang tatay, ang pagbibigay respeto at malasakit kay Lola Doreen. Lumapit si Maya sa doktor na nag-aalaga kay Lola Doreen upang magtanong patungkol sa kalagayan ng matanda. Dok, kamusta po ang lola ko? Tanong ni Maya. Ang tono ng boses ay puno ng alalahanin. Si Lola Doreen ay nagkaroon ng mild stroke. Paliwanag ng doktor. Ang kaliwang bahagi ng kanyang katawan ay naapektuhan. Hindi niya maigalaw ang braso at pati na rin ang kaliwang binti. Kailangan niyang magkaroon ng constant na pag-aalaga at therapy kahit mangyaring magkaroon siya ng katuwang sa pag-aalaga. Mabilis na nagpasya si Maya na hindi siya makakapag-stay ng matagal sa ospital. May mga obligasyon siyang kailangang asikasuhin sa bahay. Kailangan niyang makipagtulungan sa ina at kay Joyce. Kaya't nagdesisyon siyang ipaliwanag ito sa kanyang mga pinsan. Pumunta si Maya sa kanyang mga pinsan, na naroon rin at naghahanda upang mag-alaga kay Lola Doreen. Apple, gustuin ko mang alagaan si Lola ay kailangan ako nila Inay at Joyce. Kailangan ko magtrabaho. Sabi ni Maya, ang tinig ay naglalaman ng pangunawa at pasensya. Hayaan mo at kami na ang bahala kay Lola Doreen. Mataray na sagot ni Apple. Pasensya na talaga, Apple, ha? Paumanin niya. Pagkalipas ng ilang araw mula nang dalhin sa ospital si Lola Doreen, hindi pa rin natitinag ang alalahanin ni Maya. Sa bawat araw na dumaraan, patuloy niyang iniisip kung papaano niya matutulungan si Lola na mabilis na makabawi. Kahit na madalas siya sa trabaho at marami siyang obligasyon sa bahay, ramdam pa rin niya ang responsibilidad na mag-alaga kay Lola Doreen. Sa kabila ng lahat ng ito, nagpasya si Maya na dumaan sa bahay ng matanda. Hindi na siya makapaghintay pa.
Gusto niyang makita kung kamusta na ang kalagayan ng lola. Dala ang isang supot ng tinapay. Naglakad siya patungo sa bahay ni Lola Doreen. Alam niyang hindi siya nakakapunta roon araw-araw. Kaya't gusto niyang personal na magdala ng tulong, kahit sa maliit na bagay lamang. Nang makarating siya sa harap ng bahay, narinig niya ang mga sigawan mula sa loob. Tumigil siya saglit. Naguguluhan at nagtataka kung ano ang nangyayari. Ang boses ng isang babae na sumisigaw ay malinaw na naririnig mula sa labas. Agad niyang pinilit na pumasok sa loob upang alamin kung ano ang nangyayari. Pagbukas niya ng pinto, tumambad sa kanya ang isang eksena na hindi niya inaasahan. Nakita niyang si Apple, ang pinsan niyang babae, ay galit na galit at nagsisisigaw kay Lola Doreen na nakahiga at mukhang mahina sa kama. Si Apple na palaging may pagkamainitin ng ulo ay tila hindi na nakapagpigil pa. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at frustration. Si Lola Doreen na mahina ay hindi na makagalaw ng maayos. Hindi kayang tumanggi o magtanggol sa sarili. Ano ba, Lola? Pagod na ako sa kakaalaga sa'yo. Wala akong napapala dito. Sigaw ni Apple. Ang boses ay puno ng hinagpis. Bakit ka pa kasi nabuhay? Ang hirap na nga ng buhay ko, tapos ikaw pa ang kailangan kong alagaan. Hindi ba't wala nang silbi ang buhay mo? Nagulat si Maya. Hindi siya makapaniwala sa mga narinig. Napakabigat ng sinabi ni Apple kay Lola Doreen. At hindi siya pwedeng manatili na lamang at manood habang nangyari ito. Nang makita niyang patuloy na umiyak si Lola Doreen at hindi na makapagsalita, dumiretso si Maya patungo kay Apple at agad siyang pinigilan. Apple, tama na. Sigaw ni Maya. Ang boses ay matalim at puno ng galit. Hindi tama ang ginagawa mo, Apple. Si Apple ay tumigil saglit. Tinitigan siya ng may galit. Anong problema mo, ha, Maya? Hindi mo ba naiintindihan? Pagod na akong mag-alaga sa matanda. Wala naman akong napapala dito. Wala nang silbi ang buhay ni Lola. Isa na lamang siyang malaking pabigat. Hindi nagtagal ay nag-init ang ulo ni Maya. Ngunit pinilit niyang maging kalmado sa harapan ng kanyang pinsan. Hindi mo ba nakikita? Hindi lang siya matanda, Apple. Siya ang lola natin. Siya ang inay ni tatay. Huwag mo siyang pagsalitaan ng ganyan. Dahil lamang sa pagod mo. Ikaw kaya? Tumaas naman ang boses ni Apple. Ipagpapalit mo ba ang trabaho mo para rito? Gusto mong mag-alaga sa kanya? Kung oo, kaya mo bang iwan ang trabaho mo? Sige nga, palitan mo nga ang oras ng trabaho mo at talagaan ito araw-araw. Palitan mo ako rito para mag-alaga sa kanya. Bida-bida ka. Sumimangot si Maya. Alam niyang hindi magiging madali ang mag-alaga kay Lola Doreen. Hindi niya kayang pabayaan ang pamilya at ang trabaho niya. Ngunit mas pinili niyang magpatawad sa kasalukuyang sitwasyon kaysa magpatalo sa galit. Hindi niya kayang makita ang lola nilang sinisigawan at minamaltrato ng sarili nilang pamilya. Oo, Apple. Hindi ko kayang magpabaya. Sagot ni Maya ng matalim. Hindi ko kayang makitang sinisigawan at minamaltrato mo ang lola natin. Hindi ko kayang pabayaan siya. Kung maghirap man ako, kung tatanggihan ko ang trabaho ko at mag-aalaga sa kanya, ay gagawin ko. Napabuntong hininga na lamang siya bago magpatuloy. Kahit na may pangamba akong magalit si Inay, ay gagawin ko. Hindi ko kayang manatili at hindi kumilos. Lola natin siya, at siya ang dahilan kung bakit tayo narito ngayon. Hindi ko siya kayang pabayaan sa oras ng pangangailangan. Napatingin si Apple sa kanya ng matalim, pero wala na lang masabi. Si Maya ay nag-isip ng mabuti. Pagkatapos ng insidente, alam niyang mahirap ang magiging sitwasyon kung siya lamang ang mag-aalaga kay Lola Doreen. Wala siyang karanasang mag-alaga ng matanda at hindi madaling iwanan ng trabaho at obligasyon sa pamilya. Lalo na ang ina at si Joyce ay umaasa sa kanya. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, naisip ni Maya na kailangan niyang gawin ito para sa pamilya at higit sa lahat, para kay Lola Doreen. Nakikiusap ako sa iyo, Apple. Alagaan mo lang si Lola hanggang bukas para makapagpaalam ako ng maayos sa boss ko at makuha ko ang kabuuan ng sahod ko para may gagamitin si Inay habang naghahanap ako ng paraan para makapagbigay ng pera sa susunod na buwan. Sinasayang mo lang ang oras mo sa matandang to, Maya. Pero dahil gusto mo, sige, pagbibigyan kita. Habang tinatahak ang landas pabalik sa kanilang bahay,
Nag-aalala siya kung papaano siyang tatanggapin ng kanyang ina. Alam niyang mahirap ito para sa kanya. Dahil siyang tumatayong haligi ng kanilang maliit na tahanan. Ngunit nagpasya na siya. Wala nang ibang tao na maaaring mag-alaga kay Lola kung hindi siya lamang. At kung hindi niya gagawin ito, sino pa ang gagawa? Hindi niya kayang hayaang magpatuloy ang hindi magandang trato kay Lola Doreen. Pagdating sa bahay, agad siyang dumaan sa kusina kung saan naroon ang kanyang ina. Maingat niyang tinanong ito. Inay, may kailangan po akong sabihin. Ang ina ay nakatingin sa kanya at agad na napansin ang seryosong ekspresyon ni Maya. Anong nangyayari, anak? Tanong nito. May nangyari po kay Lola Doreen. Sinisigawan po siya at minamaltrato ni Apple. Gusto ko pong mag-alaga sa kanya. Ang sagot ni Maya at nagsimulang magpaliwanag. Alam ko pong kailangan ko magtrabaho, pero hindi ko po kayang makitang minamaltrato siya. Hindi ko po kayang pabayaan siya. Nagulat ang ina. Pero Maya, alam mo naman na walang-wala pa ako ngayon. Sa susunod na buwan pa ang dating ng assistant na ibinigay ni Mayor. Alam ko po, inay. Sagot ni Maya. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Pero hindi ko kayang hayaan ang lola namin na maghirap at minamaltrato. Gusto ko pong mag-alaga sa kanya. Saka may kalahating buwan na sahod naman po akong makukuha sa pabrika. At yun ay ibibigay ko sa inyo para may panggastos po kayo dito. Huwag po kayong mag-alala. Gagawan ko po ng paraan sa susunod na buwan. Nag-isip sandali ang kanyang ina at napawundang hininga. Maya, kung ano man ang desisyon mo ay susuportahan na lang kita. Naiintindihan kita at proud na proud ako sa'yo dahil may mabuti kang puso para sa lola mo. Huwag ka ring mag-alala dahil pagdating ng assistant ay gagamitin ko yung puhunan para makapagpatayo ng negosyo kahit na maliit man lang. Itinutok ni Maya ang mga mata sa ina at nakaramdam siya ng taos-pusong pasasalamat. Walang kasiguraduhan kung ano ang magiging kalagayan ng kanilang pamilya sa mga susunod na araw. Ngunit isang bagay ang sigurado sa kanya. Hindi niya kayang pabayaan si Lola Doreen at gagawin niya ang lahat upang mapangalagaan ito. Kinaumagahan, bago pa magsimula ang kanyang araw sa pabrika, nagdesisyon si Maya na magpaalam kay Sir Benjamin, ang kanyang boss. Alam niyang mahirap ang desisyon at hindi madali para sa kanya na lisanin ang trabaho na matagal na niyang pinaghihirapan. Pero alam niyang wala nang mas mahalaga kaysa sa pamilya. At sa pagkakataong ito, si Lola Doreen ang nangangailangan sa kanya. Puno ng kabuntot ang kanyang dibdib at hindi siya makapaghintay na ipaliwanag ang kanyang sitwasyon kay Sir Benjamin. Iniisip niya kung paano niyang sasabihin na kailangan niyang tumigil sa trabaho upang mag-alaga sa kanyang lola at kung ano ang magiging reaksyon ng boss na naging mabuti at maunawin sa kanya. Pagpasok ni Maya sa opisina, sinalubong siya ni Sir Benjamin ng ngiti. Ngunit nang makita nitong seryoso ang ekspresyon ni Maya, agad siyang nagtanong. Maya, may problema ba? Tanong ni Sir Benjamin. Ang boses ay puno ng kababaan at malasakit. Hindi ito nakatakas sa mata ni Maya na parang naramdaman ng boss ang mabigat na pasya ng kanyang pinaplano. Sir, may kailangan po akong ipaliwanag. Sabi ni Maya, ang boses ay medyo malungkot. Gusto ko pong magpasalamat sa lahat ng oportunidad na ibinigay niyo sa akin dito po sa kumpanya niyo, pero kailangan ko pong mag-resign. Nagulat si Sir Benjamin at tumingin sa kanya ng may kabuntot na pagkalito. Anong ibig mong sabihin, Maya? Bakit? Maayos naman ang performance mo dito ah. Wala akong reklamo sa'yo. Kung may problema man, pag-usapan natin. Pumunta si Maya sa harap ng desk ni Sir Benjamin at nag-umpisang magpaliwanag. Sir, ang totoo po, ang lola ko po, si Lola Doreen ay inatake kamakailan lang. Dahil sa kanyang kalagayan, siya po ay nangangailangan ng alaga ngayon. At bilang kanyang apo, hindi ko po kayang iwan siya sa ganitong sitwasyon. Kailangan ko pong mag-alaga sa kanya. Si Sir Benjamin ay tahimik na nakinig at habang nagsasalita si Maya, kitang-kita niya ang mga mata ng boss na puno ng pagkaunawa. Nang matapos si Maya, tumahimik si Sir Benjamin at ilang sandali bago nagsalita. Maya, naiintindihan ko ang sitwasyon mo, sabi ni Sir Benjamin. Alam ko kung gaano kahalaga ang pamilya at kung ano man ang desisyon mo, susuportahan kita. Pero syempre malaking kawalan to sa kumpanya. Hindi ko maiwasang manghinayang. Bakit mo nga ba iniisip na iwan ang trabaho mo na hindi naman pangkaraniwan? Sa totoo lang,
Hindi ko inaasahan na sasabihin mo ito. Napabuntong hininga si Maya at ibinaba ang tingin. Sir, hindi ko po kayang pabayaan ang lola ko. Siya po ang ina ng tatay ko. Sinukuha na po siya ng pinsan ko. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, siya pa rin po ang nag-alaga kay tatay ng bata pa kami. Tumango si Sir Benjamin at sa kanyang mga mata, nakikita ni Maya ang pagpapahalaga at respeto sa kanyang desisyon. Maya, sabi ni Sir Benjamin, malaking sakripisyo ang ginagawa mo para sa lola mo. At bilang iyong boss, hindi ko kayang pigilan ka sa desisyon mong iyon. Pero gusto ko lamang sanang malaman mo na mula sa kaibuturan ng puso ko, saludo ako sa ginawa mong sakripisyo. Hindi lahat ng tao ay kayang maglaan ng panahon at pagsasakripisyo para sa mga mahal nila sa buhay. Kaya kung ang ibig sabihin nito ay umalis ka dito, wala akong magagawa kung hindi ang respetuhin iyon. Nagulat si Maya nang biglang ibinigay ni Sir Benjamin ang kanyang sahod para sa linggong iyon at nagdagdag pa ito ng konting bonus. Ito ang sweldo mo, Maya, at bilang pagpapakita ng pagpapahalaga ko sa iyong dedikasyon, narito ang konting bonus. Magandang halimbawa ka sa lahat ng mga kasamaan mo dito at napakabuti mong empleyado. Kaya sana magpatuloy ang iyong misyon sa pag-aalaga sa Lola Doreen mo. At kung kailangan mo pa ng tulong o kahit anong bagay, narito kami para sa iyo. Nagulat si Maya. Hindi niya inaasahan na bibigyan siya ni Sir Benjamin ng bonus. Nahulog ang kanyang mga mata at halos hindi makapaniwala sa kagandahan ng loob ng boss niya. Naramdaman niya ang init ng pasasalamat sa kanyang puso at sa loob ng ilang sandali, tumulo ang ilang luha sa kanyang mata. Salamat po, sir. Sabi ni Maya. Hindi ko po inaasahan ito. Magpapasalamat po ako sa inyo sa lahat ng pagkakataon na ibinigay niyo sa akin. Hindi ko po malilimutan ang kabutihan niyo sa akin. Ngunit ang desisyon ay sa iyo, Maya. Sabi ni Sir Benjamin. Huwag mong kalimutang magpahinga at alagaan ang iyong pamilya. Kapag handa ka nang bumalik sa trabaho, nandito lang kami. Tumango si Maya at nagpasalamat muli kay Sir Benjamin. Wala siyang masabi kung hindi salamat at umaasa siyang makikita siya sa mas magagaan na sitwasyon. Kung sakaling magbalik siya sa trabaho pagkatapos niyang matulungan si Lola Doreen. Paglabas ni Maya mula sa opisina, ramdam niyang magaan na ang kanyang pakiramdam. Nakapagpaalam na siya sa trabaho at sa kabila ng mga alalahanin, alam niyang tama ang desisyon niyang mag-alaga kay Lola Doreen. Habang naglalakad siya pauwi, ang mga alaala ng kanyang tatay at ng mga panahong magkasama silang nag-aalaga kay Lola Doreen ay pumasok sa kanyang isipan. Tila ba muling nabuhay ang mga alaala ng pag-aalaga at pagmamahal sa pamilya. Naisip niyang ito na marahil ang pagkakataon na may sa katuparan ng mga aral na natutunan niya mula sa kanyang tatay. Ang pagtulong sa pamilya, ang pagkakaroon ng malasakit, at ang pagtanggap ng responsibilidad. Mga ilang araw ang lumipas mula nang magdesisyon si Maya na talikuran ng kanyang trabaho upang mag-alaga kay Lola Doreen. Sa unang mga araw ng kanyang pag-aalaga, puno ng pag-aalala at magkahalong kaligayahan ng kanyang puso. Hindi madali ang pagiging tagapag-alaga ng isang matandang may sakit, lalo na at malaki ang pagbabago sa buhay ni Lola Doreen. Madalas itong mag-isa sa kanyang kwarto. Tahimik, malungkot, at minsan ay magaspang ang ugali. Si Lola Doreen, bagamat na matanda na at may sakit, ay may matigas na ulo. Minsan hindi ito sumusunod sa mga sinasabi ni Maya at madalas na sumasalungat. Halimbawa kapag pinipilit ni Maya na tulungan siyang maligo o magsuot ng damit, parati siyang binabaliwala ng lola o kaya ipinagpapaliban na lamang ang lahat ng iyon. Kadalasan ay nagsisimula itong magtapon ng mga gamit sa paligid ng kwarto. Mga unan, baso, at mga bagay na matatagpuan sa loob ng bahay. Lalo na sa tuwing pinapalakas ni Maya ang loob ni Lola Doreen at tinutulungan itong kumain. Madalas itong tumanggi o sisigawan siya at sasabihin na hindi na kailangan ng tulong. Habang ginagawa ni Maya ang lahat ng kanyang makakaya upang maalagaan ng matanda, hindi rin maiwasan ang mga sandali ng panghinaan ng loob. Hindi madaling mag-alaga ng isang matanda na may malupit na ugali at hindi nakikibagay sa pagbabago ng kalagayan. May mga araw na hindi niya kayang pigilan ang kanyang luha. Ang pag-aalaga kay Lola Doreen ay isang mahirap na gawain at masakit para kay Maya na makita ang lola niyang minahal ng kanyang ama. Pero ngayon ay tila hindi siya tinatanggap o hindi siya pinapansin. Isang hapon,
Habang nag-aalaga si Maya sa lola at pilit na pinapalakas ang loob nito, biglang tumanggi si Lola Doring na kumain ng nilutong lugaw ni Maya. Huwag na. Hindi ko na kailangan. Sabi ni Lola Doring habang itinutulak ang mangkok ng lugaw mula sa kanyang tabi. Hindi ko kayang kainin yan, bata. Nag-aalala si Maya at nagtanong. Lola, bakit? Please, kumain ka na. Makakatulong to sa'yo. Ngunit si Lola Doring, na may matigas na paninindigan, ay nanatiling tahimik at hindi tumutugon. Napansin ni Maya na tila may nakatagong sama ng loob ang lola, ngunit hindi siya sigurado kung ano ang bagay nito. Hindi niya rin kayang pilitin si Lola Doring, kaya't umupo na lamang siya sa tabi nito at nag-aalala at walang nagawa kung hindi ang maghintay. Minsan kapag hindi na kayang pigilan ni Maya ang mga luha, tumatakbo siya sa likod ng bahay at umiiyak. Walang nakakarinig ng kanyang mga iyak, maliban na lamang kay Lola Doring, na sa kabila ng pagiging masungit, ay may magandang plano para kay Maya. Isang gabi habang natutulog si Lola Doring, nakaupo si Maya sa tabi ng kama. Nagmamasid at nag-iisip kung papaano sila magkakasundo. Ngunit sa isang pagkakataon, nang hindi inaasahan, niyakap ni Lola Doring si Maya at nagsorry. Maya, Sabi ni Lola Doring, at ito ay mahina. pasensya ka na sa mga ginawa ko. Hindi ko alam kung paano kong sasabihin sa'yo. Pero gusto ko sanang magpasalamat sa'yo. Nagulat si Maya at napatingin sa lola na walang kalaban-laban sa kama. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Lola, anong ibig mo sabihin? Tanong ni Maya, naguguluhan ngunit umaasa na sana ay magbukas ang matanda. Alam ko na hindi madaling mag-alaga sa isang matanda. Patuloy ni Lola Doring. Ang kanyang boses ay malambot at puno ng pasasalamat. Hindi ko na kayang gumalaw ng mag-isa. Kung hindi mo ako aalagaan, baka hindi ko kayanin. Sa mga sandaling ito, lubos ako nagpapasalamat sa kabutihan mo, Apo. Napaiyak si Maya. Hindi niya inaasahan ang mga salitang iyon mula kay Lola Doring. Laking gulat niya at hindi niya maiwasang magpasalamat sa mga salitang iyon. Ngunit lingid kay Maya, may mas malalim pang dahilan kung bakit hindi siya pinapansin ni Lola Doring at bakit ang matanda ay masungit at matigas ang ulo. Si Lola Doring ay hindi lang basta matanda at may sakit. Siya ay may tinatagong lihim na siyang naging dahilan kung bakit siya nagpasya na si Maya ang gawing tagapagmana ng kanyang ari-arian. Isang linggo pa ang lumipas at isang araw, habang nag-aalaga si Maya kay Lola Doring, nagkaroon sila ng pagkakataon na mag-usap ng tahimik. Nais ng matanda na magpahinga, kaya't umupo si Maya sa tabi ng kanyang kama upang makinig. Alam mo, Maya, Sabi ni Lola Doring, ang kanyang boses ay malumanay kaysa sa karaniwan. gusto ko sanang malaman mo na ikaw ang may karapatan sa lahat ng ari-arian ko. Napatigil si Maya at hindi makapaniwala sa narinig. Lola, anong ibig mo sabihin? Si Lola Doring, kahit nahihirapan sa paggalaw, ay tumingin kay Maya at nagsimulang magkwento. Meron akong ipon na naitatago sa isang bank account Patuloy ni Lola Doring. at may ari-arian ako sa ibang baryo. Lupain na matagal ko nang iniingatan. Isa sa mga bagay na ayaw ko sanang sabihin sa ibang tao. Ngunit sa'yo ko ipapamana ang lahat. Napaisip si Maya. Lola, hindi ko pa alam kung anong ibig mo sabihin. Bakit po sa akin ito ipapamana? Maya, kasi Sagot ni Lola Doring. ikaw ang nagpakita ng walang sawang pagmamahal at sakripisyo para sa akin na po. Alam ko na hindi makayang baliwalain ang mga pagpapakita ng malasakit sa lola mo. Hindi ko gustong makita kang maghirap. At alam ko na ikaw ang may kakayahan na magpahalaga sa mga bagay na ito. Dahil sa mga salitang iyon, hindi makapaniwala si Maya. Hindi lang palabas na pagmamahal at sakripisyo ang nakita ni Lola Doring. Meron ring malalim na layunin at lihim ang matanda na hindi niya pa naunawaan. Kinaumagahan, maaga pa inaramdaman na ni Maya na parang may kakaibang nararamdaman si Lola Doring. Daan-daan niyang pinunasan ang mukha ng matanda at inalalayan ito sa pagtayo. Ngunit bago pa man magawa ni Maya ang lahat ng nararapat, bigla na lamang itong natumba at nahimatay. Habang nagmamadali si Maya na humingi ng tulong, ay iyak siya ng iyak. Sigaw siya ng sigaw ngunit hindi na nakarating pa si Lola Doring sa ospital dahil sa malupit na atake sa puso.
Tuluyan ng pumanaw ang matanda sa araw na iyon. Ang balitang ang kanyang lola ay wala na, ay mabilis na kumalat sa buong barangay. Si Maya, bagamat nabigla at halos hindi makapaniwala, ay patuloy pa rin sa kanyang pagluha. Walang salitang nakakalabas sa kanyang bibig, kung hindi ang mga hindi mapigilang iyak lamang. Pagkamatay ni Lola Doreen, naiwan sa maliit na bahay ang lahat ng alaala ng matanda. Si Maya na lamang ang natirang naroroon. Nag-iisa at puno ng lungkot. Lahat ng mga gamit ni Lola Doreen ay tila nagmistulang mga bagay na walang sisay. Ngunit para kay Maya, ang bawat isa sa mga bagay na iyon ay may halaga dahil lahat ay may koneksyon sa matandang babae na minahal at tinalagaan niya sa huling bahagi ng buhay nito. Habang hindi pa tumitigil sa pag-iyak, bigla na lamang isang araw, dumating ang isang hindi inaasahang bisita. Isang lalaking nakasuot ng maayos na damit na may dalang mga dokumento ang kumatok sa pintuan ni Maya. "Magandang araw po," sabi ng lalaki. Nang magbukas si Maya ng pinto, "Ako po si Atty. Manuel. Abogado po ako ni Lola Doreen. Kailangan ko po kayong makausap at ipaliwanag ang ilang mga bagay patungkol sa mga legal na usapin at pamana ng inyong lola." Napalunok si Maya at napakunot ang noo. Pamana? Tanong ni Maya sa sarili. Ipinagpatuloy ng abogado ang kanyang pagsasalita. Ayon sa huling testamento ng inyong lola, siya po ay may naiwang 1,000,000 piso sa isang bank account. Meron din po siyang mga ari-arian, lupain sa ibang baryo. Ang mga ito po ay pinapamana sa inyo bilang tagapagmana dahil kayo po ang naging pinakamalapit at nag-alaga sa kanya sa huling taon ng kanyang buhay. Nagulat si Maya. Hindi niya alam kung paano dapat na mag-react. Sa isang iglap, ang buhay na puno ng sakripisyo at pag-aalaga ay tila nagbago at napagtanto niyang ang lola niya pala ay may tinatagong kayamanan. 1,000,000 piso at mga ari-arian. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi pa rin siya makapaniwala sa mga nangyayari. Hindi ko po maintindihan ang ibig niyong sabihin. Ang lahat po bang ito ay para sa akin? Tanong niya. Tumango ang abogado. "O Miss Maya Ramirez, sa inyo pong pangalan po nakapangalan ng mga ari-arian ni Lola Doreen. Kailangan lamang po ninyong pirmahan ng mga dokumento upang maiayos po ang lahat ng legal na aspeto." Ang mga salitang iyon ay halos hindi pumapasok sa isipan ni Maya. Laking gulat niya at hindi niya alam kung paanong tatanggapin ang lahat ng ito. Tanging ang alaala na lamang ng lola na minsan ay masungit at matigas ang puso. Ngunit sa uli, may pag-unawa at pasasalamat ang naiwan kay Maya. Lumipas ang mga araw at ang buhay ni Maya ay unti-unting nagbago. Nang mapirmahan ang mga dokumento at mailipat sa kanyang pangalan ng mga ari-arian at pera, hindi nakaligtas ang balita sa mga kamag-anak ni Maya. Nag-iba ang kanilang tingin sa kanya. Ang mga pinsan niyang nag-abandon na kay Lola Doreen sa mga huling taon ay muling nagpakita at nagbalik sa bahay ni Maya. Isang hapon, habang tahimik si Maya sa kanyang bahay, may mga pumasok na hindi inaasahang bisita. Ang kanyang mga pinsan at mga kamag-anak. Maya, Tawag sa kanya ng pinsan niya na ngayon ay may halong takot at hiya sa mukha. narinig namin at gusto namin kausapin ka. Kamusta ka na? Hindi makapaniwala si Maya sa narinig. Ang mga pinsan niyang noon ay hindi umaalalay kay Lola ay narito sa kanilang bahay. Hindi siya tinulungan ng mga ito at iniwan si Lola Doreen sa kalagayan nitong mahina at nag-iisa. Ngayon ay nagbabalik upang makihati sa mga ari-arian ng matanda. "Gusto namin makuha ang parte namin sa pamana ni Lola Doreen." Patuloy ng isang pinsan, si Albert, na parang hindi pa rin matanggap na si Maya lamang ang naging tagapagmana. "Matagal na tayong pamilya, Maya. At ngayon, hindi ka ba nagpapatawad sa amin?" Napansin ni Maya ang mga mata ng mga pinsan na puno ng pagsisisi at paninisi. Ang mga ito ang mga taong tumalikod kay Lola Doreen sa oras ng pangangailangan. At ngayon ay nagbabagandang loob na lamang upang makahati sa kayamanang ipinamana sa kanya. Walang niisa sa kanila ang nag-alaga kay Lola Doreen. Walang niisa sa kanila ang nagbigay ng panahon at pagmamahal. Kung meron man, yun ay walang iba kung hindi si Maya lamang. Ang walang kalaban-laban, ang nagtiyaga at naglingkod na walang hinihinging kapalit. Si Maya na hindi na kaya pang magpigil sa nararamdamang sakit at sama ng loob, ay nagsalita na. Kung narito kayo para humingi ng parte, wag na. Wala kayong karapatan. Nariyan lang kayo ngayon.
Pero noong nagkasakit si Lola Doreen, iniwan niyo siyang mag-isa. Pinabayaan niyo siya. Wala kayong karapatang makihati sa anumang ipinamana niya sa akin. Dahil sa mga salitang iyon, parang kinabahan at naghinagpis ang mga pinsan ni Maya. Parang ang mga ito ay muling nakaramdam ng kasalanan sa ginawa nilang pagpapabaya sa matanda. Lahat ng kanilang mga hakbang ay tila nagbibigay pahiya at ang pagsisisi ay pumalot sa kanilang mga puso. Sa kabila ng kanilang pagkakamali, alam nilang hindi nila kayang ibalik ang oras na nagdaan at alam nilang hindi nila kayang ibalik ang mga panahong pinabayaan nila si Lola Doreen. Pasensya na, Maya. Sabi ng isang pinsang babae, si Andrea, na may malungkot na tono. Alam ko na hindi sapat ang mga salitang sorry para maibalik ang mga ginawa namin. Pero sana'y malaman mo na nagsisisi na kami. Nandito kami ngayon para mag-sorry at magpatawad. Gusto naming makihati, pero mas gusto naming matulungan ka na lang. Nandito kami kung kailangan mo kami. Nang marinig iyon, ay hindi na kayang pigilan ni Maya ang sariling emosyon. Ngunit sa halip na magalit, naramdaman niyang masakit ang ginawa nilang pagpapabaya. Hindi ito basta mga salitang sorry na magiging sapat upang takpan ang mga pagkukulang nila sa kanilang pamilya. I understand. Sabi ni Maya, ang kanyang boses ay nanginig. Pero ang mahalaga, tinulungan ko si Lola Doreen sa huling panahon niya. Hindi ko siya iniwan. Ngayon ang tanging naiisip ko ay hindi mga bagay na iniwan niya sa akin, kung hindi ang mga pangaral na natutunan ko mula sa kanya. Hindi pa man nare-resolve ang lahat ng ito, ang pinakamahalaga kay Maya ay hindi ang pera o ang mga ari-arian. Hindi ang mga material na bagay, kundi ang natutunan niyang halaga ay ang mga nasa sakripisyo, pagmamahal at pag-aalaga sa pamilya. Bagamat nagbago ang takbo ng buhay ni Maya sa pagkamatay ni Lola Doreen at sa natanggap na pamana, natutunan niyang ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa kayamanang material, kung hindi sa mga pagkakataon ng pagmamahal at pagbibigay ng malasakit sa bawat isa. At ang kanyang buhay, sa kabila ng mga pagsubok at sakripisyo, ay patuloy na maghahatid sa kanya ng mas mataas na pag-unawa at pagpapatawad sa kanyang pamilya. Sa uli, mas pinili niyang magsimula muli sa pagbuo ng mas matatag na relasyon sa kanyang pamilya at magpatuloy sa pagpapalaganap ng mga aral na natutunan mula kay Lola Doreen.